Paging Dr. Gary C. Please proceed to the geriatrics department. Emergency! Emergency! Paging Dr. C! Emergency! Emergency! Hello! Ito po si Dr. Gary C. at nanonood po kayo ng Gabay sa Kalusugan. Interesting po ang ating topic ngayon. Ito ay tungkol sa madalas na pag-ihi o madalas umihi. Frequent urination. Abay, marami magsasabi, Doc, ako'y maya-maya, ihi ng ihi. Wala pang 15 minutes, ihi na naman. O kaya, buong magdamag, umaabot ako ng mga 4 na beses umihi, kaya nasisira ang aking pagtulog. Aba, yan ang ating pag-uusapan. Dahil hindi naman siguro lahat ng madalas umihi ay meron na pong sakit. Hindi ko ba? Unang-una, pag sinabing frequent urination o madalas umihi, natural po yan. Kung malakas kayo uminom ng tubig, natural, ihi kayo ng ihi. Pero, minsan naman, madalas umihi, maski na hindi masyadong uminom ng tubig, dahil meron na palang health concern. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. So, siguro, kailangan himayin muna natin. Pag sinabi natin madalas umihi, ano ba yung madalas umihi? Kasi iba-iba po ang tao, iba-iba din po ang bilang ng pagpunta nila ng comfort room, di ba? Parang sa pagdumi, hindi naman isang beses lang isang araw, minsan 2. Meron namang iba dyan, 2 or 3 times a day. Yung iba, 1 or 2 times a week lang. Pero sa pag-ihi, ano ho kaya yung sinasabing napadalas na? Ito po. Kadalasan, ang normal na tao pag umihi, mga 6 to 7 times kada araw. Yan yung masasabi nating average. So pag sinabi natin frequent urination or urinary frequency, ito yung mga tao na umiihi ng higit pa sa 7 beses sa loob ng 24 oras. Kung ang ating pinag-uusapan ay uminom ka lang ng 2 litrong tubig sa isang araw. Pero syempre, pag humigit pa dyan sa ininom mong 2 litro, pagpalagay natin 3 o 4 na litro ininom mo sa isang araw, natural naman na iihi ka ng higit sa 7 beses. Di ba? Pero pag sinabi natin frequent urination, nabanggit ko na minsan normal naman yan Di ba? Ito po yung mga basihan natin ng normal ba o hindi. Base muna sa lifestyle. Kayo ba'y malakas uminom ng tubig? Lalo na kung ang iniinom nyo ay yung tinatawag na mga caffeinated drinks or alcohol. Pag sinabing caffeinated drinks, yan po yung kape o kaya soft drinks o tsokolate. At unfortunately, itong mga inumin na to, pati ang pagtulog nyo maapektuhan. Kaya ihi ka ng ihi sa gabi, ang tawag dyan, pag ihi ka ng ihi sa gabi, nocturia. So ano yung madalas umihi sa gabi? Ano yung ibig sabihin ng nocturia? Kung higit sa 2, so 3, 4, 5, yan nocturia na ang tawag. So sa makatuwid, mapaihi ka na 1 beses, 2 beses, masasabing natural lang yan. Pero, ang frequent urination ay hindi naman tutuusin mo medical problem. Hindi naman yan palaging may medical problem kaagad. Lalo-lalo na kung ang isang tao ay may edad. Mapababae man o lalaki, pag sila'y nagkakaedad, yung kanilang pantog ay humihina na ang kapasidad na mapigilan ang kanilang pag-ihi. Bakit? Yung muscle ng pantog medyo mahina na Nagkalaman lang ng konting ihi, gusto na kagad ng pantog ilabas yan. Di ba? Mga babaeng buntis, alam naman siguro ninyo mga nagbuntis na, mga lola na marami ng anak. Di ba, pag malapit na kayo mga anak, yung 7, 8, 9 na buwan, napapadalas ang pag-ihi nyo. Hindi ba? At hindi lang yon, yung mga buntis din, di ba? Sa unang 3 linggo o unang 3 buwan ng inyong pagbubuntis, lumalaki na yung inyong uterus, yung bahay bata. Pag lumalaki yan, nagbibigay ng pressure sa inyong urinary bladder o pantog. Kaya pakiramdam nyo may pressure na napapaihi ka maski na hindi pa puno yung pantog nyo. Bakit? Abnormal ba mabuntis? Hindi naman. Abnormal bang nagkakaedad? Hindi rin, di ba? So, yan yung mga natural na mga tao na medyo napapadalas ang pag-ihi. Pero napansin nyo po ba, kayo mga nanonood, sino sa inyo, pag medyo may bagyo, umuulan,
O kaya malamig, nandun kayo sa kwartong may aircon, di ba? Ihi din kayo ng ihi. Normal din naman yon. Ang tawag doon, cold diuresis. Pag sinabing cold diuresis, ito yung mga tao na napapadalas ang pag-ihi pag malamig ang panahon. Meron pong dahilan. Kasi pag malamig ang panahon, yung ating body temperature, yung sarili natin, ang tinatawag mong thermostat, ayaw niyang magkaroon ka ng hypothermia kung saan ang iyong body temperature ay bumagsak. So, ang ginagawa ng katawan natin, nagko-constrict yung mga blood vessel. Mapapansin nyo, hindi ka pinagpapawisan, pero ihi ka naman ng ihi para manatiling mainit ang loob ng inyong katawan. Yan ang tinatawag na cold diuresis. Yan yung mechanism ng ating katawan. Ano pa? Stress, anxiety. Aba, siguro napansin nyo kung ninenervous kayo. Halimbawa, ikaw ay speaker. Aba, nangyari na sa akin to. Ako ay speaker sa isang event. Sa dami ng tao, parang ninervous ako bigla. At napansin ko, tatawagin na ako. Teka, iihi mo na ako. Ibig sabihin, under stress, under anxiety, ihi ka rin ng ihi. Nagkakaroon ka ng muscle tension. Tapos naninigas yung mga kalamnan mo, lalo na dyan sa may mga batok, sa may mukha, no? Sa pisngi. Lahat yan ay muscle tension na pati ang bladder nyo, ang pantog, ay gawa rin sa muscle. Kaya nagkokontrakto, kaya may pakiramdam ka na naiihi ka na naihi. So hindi naman sakit yan, stress. Pag wala na yung stress, ayos na. Ano pa? Uminom ka ng gamot na may diuretics. Kadalasan yung gamot sa manas o kaya yung gamot sa alta presyon na may halong mga pampaihi, isa rin po mapapansin nyo, ihi ka ng ihi. So, diuretics, ang mga medication na ito ay ginagamit sa alta presyon o sa mga nagmamanas, o kaya mga may kidney problem na hindi makalabas ng sobrang fluid sa katawan. Di syempre, pag ininom mo yung diuretics, ihi ka ng ihi, so mapapadalas ang pag-ihi nyo. So, yan yung mga masasabi natin pangkaraniwang dahilan kung bakit ihi ng ihi ang isang tao. Di ba? Ngayon, ang tanong, kailan kaya masasabing delikado na? O kaya kumbaga, baka may medical reason yung inyong madalas na pag-ihi. So, ito po yon. Frequent urination with potential medical problem may include the following. Kung napansin nyo, ihi ka ng ihi, tapos yung iniihi nyo, medyo may amoy, mapanghi, o kaya matamis yung amoy, o kung anumang amoy na naiiba sa normal. Napansin mo yung inidoro nyo, cloudy ang ihi. Bukod doon sa cloudy, mabula. O kaya mapula ang ihi nyo, parang pinaghugasan ng isda. Masakit pag kayo'y umiihi, nahihirapan kayong umihi, o yung unang labas, lalo na sa mga kalalakihan, yung unang paglabas ng ihi parang hirap, parang kailangan pang umiri. Sumasakit na yung tiyan o puson, nawala na ng control sa pag-ihi, yung pag natawa ka lang, nagbuhat ka na mabigat, naihi ka na, o papunta ka ng CR, hindi mo mapigilan, naihi ka na, o kaya may discharge na may lumalabas sa penis ng mga kalalakihan at vagina sa kababaihan. At may kasamang naduduwal ka o nasusuka, lalo na kung may lagnat. So, ito mga nababasa nyo po, kung kayo po'y ihi ng ihi, napapadalas ang ihi nyo at meron po kayo ng lahat nito mga nabanggit ko, kailangan natin magpatingin. Baka meron po tayong medical problem kung bakit tayo madalas umihi. So, ano yung kauna-unahang iisipin natin na medical problem? Sa mga lalaki, kadalasan ang unang iisipin ng doktor, baka may kinalaman sa prostate. So, prostate problem, tulad ng tinatawag na enlargement of the prostate. Pag sinabing enlargement of the prostate, yung prostata ay namamaga at naiipit nito yung tinatawag na urethra, kung saan yan ay tubo na kung saan dumadaan ng ihi para ilabas natin. At dahil dito, hindi makalabas na maayos yung inyong ihi, nagba-backflow yan papunta sa inyong sa pantog. So, hindi nyo nauubos yung pantog sa yung ihi sa inyong pantog, so maya-maya, ihi ka ng ihi. Nagiging irritable yung pantog So, nagko-contract ito at linalabas naman ito, napaka-konting ihi nyo lang. Kaya, mamaya, ihi ka na naman ng ihi. So, yan yung tinatawag na frequent urination, pero small amounts of urine lang ang nailalabas nyo. So, yan yung prostate problem. Other than that,
Common din po yung tinatawag na interstitial cystitis. Ito'y may kinalaman sa problema sa pantog na hanggang ngayon hindi matukoy kung ano yung pinaka-specific na dahilan na nagkakaroon ng parang inflammation o pamamaga sa pantog o kaya sa tinatawag na pelvic region. Oftentimes, hindi mo talaga mapigilan ng ihi at saka may urgency yung parang ayan na, lalabas na. Ganyan ang sinasabi ng mga pasyente. Nandyan na rin yung mga urinary tract infection o UTI na tinatawag, pwede rin madalas ang pag-ihi pag ganyan ng pasyente. Yung mga pasyente nagkaroon ng stroke o kaya iba pang neurological diseases o mga problema sa nerve, kung saan nasira ang nerve na nagsusupply sa inyong pantog at yung function ng inyong pantog ay nahihirapan na makapag-control o makapag-ipon ng ihi. So, pag kayo po'y merong ganitong history ng stroke, mapapansin nyo, yung mga stroke patient din, ay medyo mas madalas sila maihi, kaya kinakailangan minsan magsuot sila ng diaper. Yan. Isa pang condition ay yung tinatawag na hyperkalemia, kung saan mataas ang calcium. Nalaman na pag mataas ang inyong calcium, higit sa normal, ito yung mga kondisyon na meron kang hyperactive parathyroid gland, andyan na yung hyperthyroidism, hyperparathyroidism, o sa madaling salita, yung mga matataas ang thyroid hormones. Kadalasan sila ay ihi ng ihi, pati rin po yung ibang may mga sakit na tuberculosis, sarcoidosis, mga inactivity, yung mga kulang sa pagkilos-kilos exercise, sila rin yung ihi ng ihi, dahil hindi siguro pinapawisan, at even yung mga may cancer tulad ng cancer sa baga, sa breast, kidney, at yung tinatawag na multiple myeloma. So ito yung mga kondisyon na isa sa pwedeng idaing ay ihi din ng ihi. So, ngayon alam natin na ganun pala yun, ihi ng ihi. So ano yung mga simptomas? So, ano ba simptomas ng ihi ng ihi? Siyempre, ihi ng ihi. Yun ang unang-una, di ba? So, ang symptoms of frequent urination ay ihi ng ihi. Natural option, di ba? Obvious naman, di ba? Pero ang masama nito, may iba pa mga symptoms na nararamdaman ng isang pasyente. Meron tinatawag na dribbling. Aba, ano yung dribbling? Pag umihi, parang puk, 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 konti-konti. Abdominal pain. Urinary incontinence, yung hindi na mapigilan yung pag-ihi. Meron naman tao na normal ang pag-ihi niya sa umaga at sa kahapon. Pero pagdating naman sa gabi, kung kailan naman natutulog na, tsaka siya ihi ng ihi. So, yun yung tinatawag na nocturia, frequent urination at night. Kadalasan sa diabetic yan. Pain during urination, difficulty of urine, unusual urine color, ito yung mga dapat yung bantayan. Bakit? Ito mga ito, maaring ito mga sumusunod na sakit. Number 1, diabetes insipidus. Pag sinabing diabetes insipidus, iba po yan sa diabetes mellitus. Itong diabetes insipidus ay isang kondisyon na wala kang sakit na mataas ang blood sugar o wala kang diabetes pero ihi ka ng ihi. Kaya yung kondisyon niya is not related to type 1 o type 2 diabetes. Pag sinabing type 1, yung nag-i-insulin. Pag sinabing type 2, ito yung mga hindi gumagamit ng insulin. Mga oral medication lang. Nasabi na pareho-pareho halos ang nararamdaman niya pero hindi siya diabetes, ha? Similar ang signs and symptoms, ihi ng ihi, na-dehydrate, at ganun din. Pag tinignan mong sugar, normal. Meanwhile, it is a rare condition. Itong diabetes insipidus ay isang rare condition naman, pero ihi ka ng ihi. At ang ihi mo, mapapansin nyo, colorless and odorless. Walang amoy, walang kulay, parang tubig lang. Yan ang kadalasang nakikita sa may diabetes insipidus. Isa pang kondisyon ay yung tinatawag na overactive bladder. Overactive, parang OA naman to. Hindi naman overacting, overactive. Pag sinabing overactive bladder o OAB, aba, galaw naman ng galaw yung pantog mo. So, ihi ka ng ihi, palaging hindi mo mapigilan. Ito yung mga kada 5-10 minutes yata, pupunta ka ng CR. At ito yung walang pinipili, pwedeng umaga, pwedeng gabi, walang pinipiling oras yan. Pwedeng umaga at gabi, hapon, pwede. So ito yung mga unintentional loss of urine kung saan tinatawag na may urgency incontinence. Ito yung kakaihi lang, wala ba 2 minutes, ihi na naman.
Kaya hindi mo pa mapigilan, hindi mo makontrol. Maski anong gawin, hindi nyo makontrol. Yan. So, ano yung mga diagnostic test na pinapagawa? Usually, may mga test papagawa sa inyo yung doktor. The best doctor siguro na puntahan ay yung tinatawag na urologist. Okay? Pwede rin sa mga gynecologists, yung mga OB and gynecologists, di ba? Yung OB sa mga panganganak, yung gynecologist mga sakit na may kinalaman sa kababaihan. So, pwede yung dalawang yon, no? Ngayong mga diagnostic test na pwedeng pagawa ang mga sumusunod. Blood test. Anong blood test? Kadalasan, titingnan mo na kung diabetic kayo. Kung mataas ang blood sugar nyo, kaya ka siguro ihi ng ihi dahil mataas ang blood sugar nyo. Then urinalysis, titingnan naman dito kung may mga infeksyon, kung may protina sa ihi, kung may dugo sa ihi. Kung may protina, baka nagpapakita may kidney problem. Cystometry, cystoscopy ay mga paraan nito para makita naman po ang inyong pantog. Urological test, titingnan nyo mga kung na-stroke po ba kayo o may mga iba pang nasira sa nerve ninyo na nagbigay ng problema. Ultrasonography or ultrasound, titingnan ngayon yung structure ng daanan ng inyong ihi, mula kidney, ureter, urinary bladder, and urethra, yung pinakalabasan na ng ihi. So, ang treatment options, ano yung mga usual na gamutan dito? Siyempre, kung sobra ka ng pag-inom ng kape, mahilig ka uminom ng soft drinks, nagtsotsokolate ka, o kaya ang lakas mo uminom ng tubig, siguro kailangan i-modify natin yan. Yung lifestyle, unahin natin. Okay. Ngayon, pagdating sa gamot, ito yon. Treatment varies due to underlying problem. Siyempre, depende kung anong dahilan. Kung diabetic kayo, control nyo yung blood sugar. Kung may mga thyroid problem na nabanggit ko, kailangan makontrol din yon. At yun ang isa lang masasabi natin na solusyon para mabawasan yung madalas yung pag-ihi. So, ano mga dapat gawin? Kung mga sariling tulong pang sarili, may tinatawag tayong bladder restraining. Pag sinabing bladder restraining, subukan nyo po na pinapractice nyo ngayon yung pantog nyo sa pagpigil ng pag-ihi. So, ito yung sistema kung saan maski naiihi ka na, ipigilan mo pa. Pilitin mo una 5 minutes mo ng pigil. Then, kinalaunan, gawin mong 10 minutes ang pagpigil. Sa ganung paraan, nasasanay mo yung pantog tsaka yung muscle ninyo na pigilan ng pag-ihi. Kasi kung ang dahilan ng pag-ihi nyo ng madalas ay may kinalaman lang sa mahinang pantog, hindi malakas ang muscle, ito ang isang paraan, yung bladder training na tinatawag. Number 2 option na pwede nyong gawin ay diet modification. Since nabanggit ko na baka naman may gamot din kayong iniinom, o may mga iniinom kayong nakakapagpaihi, dapat alamin natin yan. Kung ito'y mga kape, alcohol, soft drinks, even yung mga tomato-based products, kung mahilig kayong kumain ng mga pagkain na may halong kamatis, alam nyo na yan. Okay? Tsokolate, artificial sweetener, at pati spicy foods ay pwede po magdulot ng madalas na pag-ihi. Ngayon, kung uminom naman kayo ng mga gamot na mga diuretics, make sure to talk to your doctor. Baka naman pwedeng i-adjust, bawasan, o yung tamang pag-inom ng diuretics ay mahalaga. Natalakay ko minsan na kung diuretics ang inyong gamot o pampaihi, dapat sa umaga nyo inumin para hindi masira ang inyong pagtulog sa gabi. Then number 3, monitor nyo po yung fluid intake ninyo. Siyempre, ayaw naman natin na hindi kayo inom ng tubig. Dahil ang katuwiran mo, inom akong tubig, ihi ako ng ihi. Kaso kailangan din naman uminom ng tubig. Mahalaga po yan. Lalo na kung kayo constipated. Marami pong health benefits ang pag-inom ng tubig, pero kung kayo po'y madalas maihi, gawin lang natin na sapat. At pagdating sa gabi, make sure, limitahan na natin ang pag-inom ng gabi, lalo na pagkasapit ng mga alas 6, alas 7 ng gabi. Dahil ayaw natin na maraming magawang tubig at mapunta doon sa inyong pantog, itong mga ihi na to. Okay? So, tandaan nyo po, ilimit nyo na po, no? Then, number 4, pag sa mga kababaihan, kadalasan, itong tinuturo, pwede rin sa mga lalaki, mag-Kegel exercise po kayo. Ang Kegel exercise po ay napakasimple po ito at ang purpose talaga nito ay palakasin ang inyong mga muscle dyan sa pantog at sa daanan ng ihi, yung urethra. So, ginagamit din to sa mga kababaihan na gusto nila daw medyo tight, medyo masikip.
So, ito rin din ang tinuturo ng mga OB-GYN sa mga pasyente nila na gusto raw sumikip. Yan. So, paano ginagawa? Napakasimple, napakaraming video na yan sa YouTube, no? Type nyo lang, Kegel exercise. But just to give you an idea, ganito lang po yan. Higa po kayo. Yan nakikita nyo. Tapos, sa paghiga nyo, parang inaangat nyo lang po ang inyong balakang. While naka-flat po yung inyong paa, nakahiga po kayo ng ganyang forma. So, angat nyo, 1, 2, 3, 4, 5, baba. Angat nyo, 1, 2, 3, 4, 5, baba. Ganun lang. Gawin nyo lang po yan at least mga 10 to 20 times. Kung kayo nasa bahay lang, edi gawin nyo sa umaga, gawin nyo sa tanghali, at gawin nyo sa gabi. So, sa ganyang paraan, parang napipigilan nyo yung paglabas ng ihi dahil pinapalakas nyo yung muscle. So, itry nyo po yung mga tinuro ko sa inyo. But as I've said, palagi ko sinasabi, na ang gabay sa kalusugan is just to guide you. So, itong mga tinuro ko sa inyo, may idea na po kayo kung anong kayang dahilan. Bakit kayo madalas napapaihi? So, kung ito ay dahil lang sa mga lifestyle o sa mga ginagawa nyo, i-adjust nyo po yan. Kung ito naman ay dahil sa mga sakit na nabanggit ko pero hindi nyo alam, magpasuri po kayo sa inyong doktor at I'm sure sa pamamagitan ng mga lab test na yan, ay magkakaroon ng idea kung anong dapat gawin. At yun ang tamang gamutan. Alamin ang dahilan bago bigyan ng gamot. Okay? So, maraming salamat at sana nakatulong po ako sa inyo. Ako po si Dr. Gary C., ang inyong gabay sa kalusugan. Bye-bye!